Magandang gabi at magandang araw sa mga manonood at sa tagapakinig. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa oras na ito at nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito ay yung pong talata sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 20 to 21. Na ito ba ay patunay ba ito na nawawala ang kaligtasan? Buksan po natin ang kaisipan at kung ano man ang naituro sa inyo ay panghawakan niyo muna at pakinggan niyo po ang pag-aaral na ito. Ito po kasing talata na ito ay ginagamit upang sabihin na talata na ito ay nagpapatunay na nawawala ang kaligtasan ng Kristiyano. Atin po tunghayan kung ano ang sinasabi ng mga talata. Ito po ang sinasabi. Sa 20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Hinighlight ko po rito yung sila at kanila. Bakit ko po hinighlight ang mga ito? Dahil ito po ang tinutukoy sa talatang ito. Sila sa kanila. Ngayon mga kaibigan, sino sila na nakatakas sa pagkahawa ng sanlibutan? So sino po ba itong sila na sinasabi? Kung babalikan natin yung talata, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madalig niyaon. So, sino sila na makatakas sa pagkahawa ng sanglibutan? Pupunta po tayo doon sa first na talata. Sa verse 1. Kung i-exegetical po natin ito, simulan po natin yung talagang kwento. Makikita po natin dito sa una talata, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Ito po yung tinutukoy na Israel, na kung saan mayroong mga bulaang silang propeta noon. Nagaya naman sa inyo'y, ito po inyo'y, tinutukoy po iglesia, no? Magkakaroon ng mga bulaang guro. So may mga bulaang guro po. Stop po na po tayo doon. May mga bulaang guro ba sa loob ng iglesia? Kung babalikan po natin, ngunit may nagsiltaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman na sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. So, meron pong mga bulaang guro sa loob ng iglesia. Ano pa po ang ating patunay? Tunghayan po na itong sa Galatian 2 verse 4, kung saan sinasabi ni Paul na may hindi tunay na kapatid. Tingnan po natin. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid. Maliwanag po, hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. So may mga nakapasok pong lihim na hindi tunay na kapatid sa iglesia na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ng aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin.
So, meron pong mga nakapasok, mga kapatid. Yan po, sa Galatians 2:4. So, ano pa po ang ating ebidensya? Makikita po natin sa Jude naman, isa lamang po itong chapter sa verse 4 po. At ito po ang sinasabi, verse 4 pa rin, ano? Ito po ang sinasabi sa verse 4. Ating pong tunghayan at buksan nyo rin po sa inyong mga Biblia. Ito po ang sinasabi. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. So, meron po talagang nagsipasok ng lihim. Meron na po sa early church na yon. Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Sino po sila? Mga di banal. Na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos. Ano po ang biyaya ng ating Diyos? Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas, hindi sa magitan ng inyong gawa. Na, ano pa po, itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesus Kristo. So, isa po yung patunay. Una po, merong hindi tunay na kapatid na binabanggit sa Galatia 2 verse 4. At meron din po mga nagsipasok ng lihim sa Jude 1:4. Ano pa po ang ating patunay, mga kapatid? Dito po sa Book of Revelation, chapter 2, verse 14 to 15, isinulat naman sa church ng Pergamo na meron doon na mga nag-iingat ng aral ni Balaam. At ating puntunghayan upang ating malaman. At buksan nyo rin po ang inyong mga Biblia para naman po sa referensya na hindi po na ito po ay makikita nyo rin naman. Ito po ang sinasabi mula sa 14, datapot meron akong ilang bagay na laban sa iyo. Sa church po ng Pergamo ito, sapagkat meron ka sa church ng Pergamo, diyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam. Ito po si Balaam, ito po yung propeta noon na hininga ng tulong nung isang bayan na sasakupi ng Israel, na nagbigay siya ng ikatitusod sa mga na ito nga po, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ng Israel. Mababasa po natin yung story sa Numbers 31, sa Book of Numbers, upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at nakayapid. Ito po yung mga ginawa noon ng mga Israel. Ano po, tuloy po natin sa 15, meron din po sa kanila, gayon din naman, meron kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita. So, sa loob po ng church, mga kapatid, maliwanag lamang na mayroong hindi tunay na kapatid, mayroong mga nagsipasok ng lihim, at may mga nag-iingat ng aral ni Balaam. Remember, mga kapatid, ito po yung panahon na kasikatan o bago sumusuybo ang church. Ituloy pa po natin kung ano ang ating ebidensya. Meron pa pong sulat sa Thyatira na makikita rin naman natin sa Revelation 2:20. Kung hindi po tutunghayan, ito po ang sinasabi naman sa church ng Thyatira, kung saan ang nangyari doon ay datapwat meron akong laban sa iyo, church po ng Thyatira, na pinahintulutan mo. So, pinahintulutan po ng church ng Thyatira na itong si babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. So, mga kapatid, maliwanag lamang na sa early church noon, mayroong mga hindi tunay na kapatid na nakapasok ng lihim. At sinabi rin ni Jude, sila'y nagsipasok ng lihim na
Itatatwa pa nga ang ating Panginoong Hesus. At sa Pergamo, sulat naman sa Pergamo, may mga nag-iingat doon ng aral ni Balaam. At sa Tatira, may bulaan tagapagturo. So, yan po ang sitwasyon sa early church. Ngayon mga kapatid, ating pong tunghayan itong balikan yung ating talatang sa 2 Peter verse 1 kung saan sinasabi doon yung bulaang guro. Ating pong balikan at ating pong basahin. Ito po ang sinasabi. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. Na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Yun po, may bulaang guro na po. So, ito po yung sinabi sa 2 Peter na mayroon, yung tinutukoy po na sila ay yung mga bulaang guro. Yan po, magkakaroon ng bulaang guro. Ngayon, mga kapatid, ang tanong natin, mga kapatid, yung mga bulaang guro na ito, ano ang turo ng mga bulaang guro? Kung ating nga pong tutunghayan, sa verse 1 na ito, na sila po'y magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwaang pananampalataya. Isa po yan sa sinasabi. So, magpapasok sila ng lihim ng mga makakapahamak na mga hidwaang pananampalataya. Ano po sabi niyan? May mga teaching po silang ipapasok na lihim. Magpapasok po sila ng mga doktrina o turo na makakapahamak. Ito yung mga hidwaang pananampalataya. Ano pa po mga kapatid? Na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Mababasa po niyan, yan po, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Meron pong iba sasabihin, kita mo ito, binili sila. Ang sa pagkasabi po rito, bumili sa kanila, lahat po tayo ay binili ng Panginoon. Ang dangal lamang kung ito'y ating paniniwalaan, ito'y ating pananampalatayaan na siya nga ay bumili sa atin at siya ang nagligtas sa atin. Kaya in consideration po, binili po sila. Pero kung sa paniniwala po na kung talaga sila pinaniwalaan nila na kung sila talaga binili o nanampalataya sila, dito po sinabi itatatwa nila pati ang Panginoon. Balikan po natin yung Jude verse 1, chapter 1 verse 4. Ito po ang sinasabi mga kapatid. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaw mga itilaga ng una pa sa katasalitang ito, mga di banal po sila, na pinalitan na kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na, itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong Jesucristo. So ito pong mga ito ay mga di banal. Hindi po sila totoong Kristiyano, hindi nga po nila pinananampalatayaan ang ating Panginoong Hesus. So ano pa po ang turo nila mga kapatid? Balikan po natin yung 2 Peter chapter 2 verse 1 para malaman po natin kung ano pa yung kanilang turo, kung ano ang kanilang gagawin pa. Ituloy po sa verse 1 po at patuloy sa verse 2, ito po ang sinasabi. So, ito po yung itatawa ang pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili na madaling pagkakapahamak. Sa verse 2 po, ano po sinasabi? At maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila
ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. So, isa po sa kanilang turo ay yung pagsasalitaan nila ng masama ang daan ng katotohanan. Kung si Jesus Christ, kung panahon nga po noon na meron pa pong templo noon at may mga pariseo pa sila, may mga scribe pa sila, makikita na pagsasalitaan nilang masama ang daan ng katotohanan. So, ang daan po ng katotohanan natin ay ang Panginoong Jesus. Pagsasalitaan po nila ng masama yon. Tulad nga po ng binanggit sa verse 1 na itatatwa nila pati ang Panginoong Jesucristo. So, yan po ang turo ng mga bulaang guro na binabanggit sa 2 Peter. Ngayon mga kapatid, tuloy po natin sa verse 3 at ito po ang sinasabi. Ano pa po ang gagawin nila? At sa kasakiman ng sa mga pagkunwaring salita ay ipangangalakal kayo. So, sa kasakiman nila at sa mga pagkunwaring salita nila, mga lies nila, gagawin pa kayong merchandise or pagkakakitaan pa kayo. Na ang hatol nga sa kanila, mula ng una ay hindi magluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. So, yan po mga kapatid, ang turo nila at ang isa sa mga main objectives nila, mga gagawin nila. Ngayon, ano ang sasapitin po naman ng mga bulaang guro na ito? So nakita na po natin na sa iglesia mayroon pong mga bulaang guro, may magtuturo sila ng mga ibang doktrina, kakalakalin kayo o tayo, at meron po silang sasapitin. Ano po ang sasapitin ng mga bulaang guro? Ituloy po natin mga kapatid sa verse 4. Kung ano ang sasapitin. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkakasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ano po ang sinasabi dito mga kapatid? Tulad po ng mga anghel na nagkasala noon, hindi po sila pinatawad ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga yaon. So, hindi po kung mga anghel po nagkasala noon ay hindi pinatawad at nilaan sila sa paghuhukom. Yan po ang sinasabi. Hinahaling tulad po kung ano ang gagawin sa kanila. Tuloy po natin sa verse 5. Ano pa po ang gagawin sa kanila? Ano pa po ang halintulad? At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Ito naman po, yung dating sanglibutan, hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng iba 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. So mga kapatid, ang binabanggit lamang sa talatang ito, tulad ng dating sanlibutan ay hindi pinatawad. Bagkus, ginunaw ito ng baha. So, nagko-concentrate po tayo doon sa gagawin, mga kapatid. Nagko-concentrate po tayo doon sa gagawin o sasapitin ng mga bulaang propeta. Una nga po, hinalintulad sila sa mga anghel na nagkasala na hindi pinatawad po. Hindi po pinatawad yung mga anghel noon at sila inilan sa paghukom. Gayun din naman dito, yung dating sanglibutan, hindi rin pinatawad at ginunaw ng baha. So, tuloy pa po natin kung ano po ang sasapitin nila at kung saan sila inalintulad. At pinurusahan niya ang pagkalipot ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na
pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga nagsipamuhay sa masama. So mga kapatid, tulad po ng bayan ng Sodoma at Gomora, sila'y pinarusahan. So hindi po dahil mabuti ang Sodoma at Gomora, tulad po dito ng iba, pinapaintod, yung mga anghel nagkasala, anghel na dati. Pero dito po, sinabi Sodoma at Gomora. So ito po ay bayan ng masasama. Ito po ay hinalintulad lamang kung ano ang gagawin o ano ang sasapitin nitong mga bulaang guro na sila'y hindi patatawarin at sila'y inilahan sa paghuhukom. Tulad ng dating sanlibutan na hindi pinatawad at ito'y ginunaw ng baha. At gayon din tulad ng bayan ng Sodoma at Gomora, sila'y pinarusahan. So yan po mga kapatid, ang sasapitin nitong mga bulaang propeta. Bulaang guro na magsisilabas. Ngayon, ano po ang mga gawain ng mga bulaang guro? Tunghayan po natin, dito na po natin tutuloy hanggang verse 22. Simulan po natin sa verse 10 mga kapatid. At ito po ang sinasabi. Atin pong tunghayan ng verse 10 para natin malaman Datapwat lalong-lalo na ang mga nang mga magsilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan at nangapupuot sa pagkasakop. Ito po sila, yung mga napupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mga mapagsariling kalooban. Sila'y hindi natatakot magsialipusta sa mga pangulo. Ito po, isa po sa katangian nila yung mga hindi natatakot alipustahin yung mga pangulo o mga government officials. At gayon din yung mga pastor na nangunguna sa church. Ano pa po ang sinabi? Sa verse 11, tuloy natin kung ano mga gawain na. Samantalang ang mga anghel, itong kinumpare mga anghel, bangmat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alapusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Datapwat ang mga ito. Sino po yung sinasabi? Yung mga bulaang guro pa rin po ito. Datapwat ang mga ito, nagaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin. Hindi po Kristiyano ito mga kapatid. Na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Sa 13 po, na nagbabata ng masama na kabayaran na gawang masama. Palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya. Samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. So ito nga po itong mga ito'y mga nagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. Sila po'y nakikisama sa kanila. Kasama po nila itong mga bulaang guro na ito. So, nandun po sila sa church. Ano pa po ang sinasabi? Na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Ito po yan, Kristiyano ba yan? Na pagkaalis, ito po na pagkaalis sa daang matuwid, ay nung malis po sila sa daang matuwid, yun nga po yung sa church, saan man, yung sa church, ay nangaligaw sila.
palibhasa'y nagsisunod sa daan ni Balaam. Naalala po ninyo yung mga nag-iingat ng turo ni Balaam sa sulat sa Pergamo, sa Revelation 2 verse 14 to 15. Ito pa rin po, palibhasa'y nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-iibig ng kabayaran ng gawang masama. Kasi po itong si Balaam ay tumanggap ng bayad para i-curse po ang Israel noon. So ito po kinukwento po ni Peter to, mga gawain nila. Datapwat siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang. Sinaway po ito si Balaam na isang asnong pipi. Paano po siya sinaway noon? Na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. So yan po inilarawan po ang nangyari dyan kay Balaam. So ikinumpara po sila. Ito po yung mga doon sila patungo sa daan na yon, kung sa sinasabi po na yan, mga kapatid. At ano pa po? Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga tuyot na bukal, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapustikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masamang pita ng laman, sa pamagitan ng kalibugan, doon sa nagsisitakas na nangamumuhay sa kamalian. So mga kapatid, maliwanag po na hindi po Kristiyano itong pinagsasabihan na to. Maliwanag po, sa verse 1 pa lang, hula ang guro. Na hindi po sila banal. Hindi po sila naniniwala, tinatatuwa nila ang ating Panginoong Hesus. Pero kasama po sila sa church, nakapasok po sila. Nakikipagpiging nga po sila na pinangangakuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Sapagkat ang nadaig din naman ay naging alipin din naman niyaon. So dito na nga po tutungo yung 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, nasa church po sila. Nandun na po sila sa daan na dapat kung sinila'y pinanampalatayaan ay patuloy sila sa pagkaligtas. Pero hindi po sila. Nandun lamang po sila, kasama po sila ng mga mananampalataya, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. So mas masama pa ang mangyayari sa kanila. Dahil nga po doon, nung hindi nila kilala ang Panginoong Hesus, ngayon, ng pagkapasok nila sa church, dapat pumasok sila ng lihim, nakilala nila ang Panginoon at tagapagligtas, ay umalis sila, ay lalo silang sumasama dahil mas mainam pa sa kanilang hindi nila nakilala ang Panginoong Hesus. Tuloy po natin sa 21, sapagkat, ito nga po, magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Ando na nga po sila na pinakilala na sa kanila sa pagpiging nila sa mga church, mga tunay na manampalataya. Nakilala na din. Kaya lang, hindi nila pinaniwalaan sapagkat magaling pa sa kanila. Hindi nakilala ng daan ng katuwiran. Kaysa, pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ano nga po ang ibig sabihin? Nangyari nga sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Aso at baboy.
So ito pong mga sinasabi na ito mga kapatid, maliwanag lamang po na hindi po sila banal, hindi po sila ligtas, hindi po sila tunay na mananampalataya. Bagkus mga kapatid, sila'y bulaang guro na nagsipasok ng lihim, di banal, tinatatwa ang ating Panginoong Hesus. Bagamat kasama sila ng mga early believers at ng church, nasa loob sila ng church, nakilala nila ang ating Panginoong Hesus. Although nakilala nila, pero hindi nila sinampalatayan. Dahil maliwanag po na tinatwa nila ang ating Panginoong Hesus. Ito po pang mga kapatid ay hindi po mananampalataya, kundi bagkus mga bulaang guro. Kaya po mga kapatid, ito pong talata na ito ay hindi po ito patunay na nawawala ang kaligtasan. Bagkus, patunay pa nga ito mga kapatid na hindi nawawala. Bakit ko po nasabi mga kapatid? Sa verse 9 nga po ay sinabi, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal. Marunong po magligtas ng mga banal ng Panginoon. Sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan. Yung mga di matuwid po, sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. So mga kapatid, tayo po ay niligtas sa pinagbaging banal ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pananampalataya, tayo'y panghawakan po natin ang pananampalatayang ito. At kung hindi ka pa nananampalataya, na iniligtas ka ng ating Panginoong Hesus, give your full trust in Him. Dahil siya lamang po ang mayroong kapangyarihang makapagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. At muli po, ang church po mga kapatid, nung early days na yon, kahit nga po sa ngayon, ang church po, ang iglesia, ay binubuo po o mayroon tunay na Kristiyano na kapatid o ito'y mga tinuturing na banal. At mayroon din mga nakapasok ng lihim na maaaring sila yung mga bulaang guro. Ang mga tunay na banal po mga kapatid ay ililigtas ng Panginoon. Datapwat itong mga nagsipasok ng lihim, mga bulaang guro, gaya ng nasabi, mabuti pa sa kanila ang hindi nakilala ang daan. At nang sila'y muwalay, sila'y nakalaan sa paghuhukom. So sana po mga kapatid, kayo ay natuto sa pag-aaral na ito. At kung sa paningin ninyo ay kapakipakinabang, pakishare lamang po ang video na ito. Mag-click po kayo sa subscribe at i-click nyo po yung notify button, yung bell button, para ma-notify kayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. Salamat po.